Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na pinatahimik. Senator Marcoleta delikado kay SP Soto. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan, maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangangasiwaan ni Senator Dante Marcoleta na kung saan ikinanta lahat ng mga mag-asawang diskaya ang di umano'y kababalaghan at mga sabwatan sa bilyong-bilyong pondo ng flood control project at pinangalanan ang mga ilang mambabatas na sangkot umano sa nasabing proyekto. Damay pa ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Saldico sa kabila ng paghihirap ni Senator Dante Marcoleta para lang matuldukan ang korupsyon sa flood control ay tila naninilikado pa itong matanggal sa kanyang committee na tila bagang ginagapang na ang magaling na senador para patahimikin na dahil usap-usapan ngayon sa mundo ng social media na papalitan na di umano ang magaling na senador na si Rodante Marcoleta matapos matanggal sa pagka-Senate President si Senator Chis Escudero at pinalitan ni Vicente Tito Soto III. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon pa sa balita, breaking, Senator Tito Soto ang bagong Senate President. Formal nang nanumpa Senator Tito Soto bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Francis Chis Escudero. Nangyari ito sa gitna ng mainit na kontrobersiya ukol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project. Si Soto nauna nang nagsilbi bilang Senate President mula 2018 hanggang 2022 ay muling bumalik sa pinakamataas na posisyon sa Senado. Itinuturing itong isa sa pinakamalaking political shake-up ngayong taon at posibleng magdulot ng panibagong dynamic sa relasyon ng Senado at Malacanang. Dahil dito, pinangangambahan ng taong bayan na baka mapalitan na raw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang magaling na si Senator Dante Marcoleta. Ayon pa sa post ni Tio Moreno, he is now out as chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Because of the Senate hearing about the flood control project, Senator Dante Marcoleta has subtly enabled the Discayas to mention the names of politicians involved in the so-called money-making scheme and the government contracts. Now that some people are exposed, they are now removing Senator Marcoleta as the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Grabe no, nakakagalit. The goal pala daw sana is i-connect sa mga Duterte ang issue sa flood control project, but Marcoleta did what is the right for the country. Investigate the present administration and the present officials involved. Ngayon, siya pa ang may kasalanan. Si Ping Lacson daw ang next na chairman sa Blue Ribbon. The same Ping who cannot name the names of 67 congressmen he mentioned in his privilege speech. God save the Philippines. And of course, ayon sa ilan, tila isa na itong hustisya para kay VP Sara Duterte. Dahil kung ating matatandaan, noong 2023 pa lamang kasi nagbabala na siya sa publiko at siya naman ang kauna-unahang nagbulgar na ang pondo at pera ng Pilipinas ay hawak na lang ng dalawang tao, si Martin Romualdez at Saldico. Binansagan niyo pa nga noon si Vice President Sara Duterte na sinungaling at nababalyo na di umano. Ngayon, sino ngayon ang lumalabas na tunay na korap at sa matibay na ebidensya at testimonya ng mag-asawang diskaya na kanilang matapang na itinuro at pinangalanan sina Martin Romualdez at Saldico na tumanggap umano ng 25% mula sa mag-asawang diskaya dahil sa mga unprogrammed funds. Hindi na nga daw ito matatago at maitatanggi pa nila Saldico at Speaker Martin Romualdez. Oh, di ba? I told you. Sa kabila ng kaguluhan ngayon, sa revelations ng mga diskaya,
Oh, look, your new Senate President. Diyos ko, God save the Philippines. Kaya nga mga kababayan, no, nakakalungkot po ang mga nangyayari ngayon. Kasi mukhang gumapang talaga, ginapang nila yung Senate presidency. Sabi dito ni si Speaker Martin Romualdez, no? Sabi niya po dito, Senator Chis Escudero may consider the Blue Ribbon hearing as part of his legacy. But it is unfair to call them an accomplishment when they relied on unfounded claims. So mga kabayan, dito sa statement na ito, mukhang nagpapahiwatig na itong si Speaker Martin Romualdez na delikado ka, Speaker Escudero, pwede kang masibak, di ba? Dahil sa ginagawa mong yan. Oh, at ito na nga mga kabayan, nagkatotoo na nga. At ang mga bumoto, marami sila, yung majority, no? Ang ano ko lang, ito po yung hindi, dito. Pero nandun po yung dalawang Villar, bumoto po kay Soto. Naisip ko lang, parang wala namang utang na loob itong mga Villar dito kay BP Sara. Nung gusto nilang gamitin si BP Sara, di ba? Ginamit nila. Matalino ang mga Villar, matalino ang mga kababayan. Pero sige lang, kasi hindi rin lang naman ngayon, no? Ang panahon, di ba? May panahon rin yan mga kababayan. Di ba? Nung nag-aalanganin na si Camille Villar doon po sa unit sa alyansa, pumunta kay BP Sara. Di ba? At ngayon usap-usapan din mga kababayan na posibleng matuloy na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kasi yun naman talaga ang pinuputak nitong si Soto doon sa hearing, di ba? I mean doon sa kanilang pagbubutuhan kung ito ba i-archive or hindi, di ba? Ngayon alam na po natin mga kababayan kung ano ang kalalabasan nito. I think magkakaroon talaga ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Diyos ko, Lord, kawawa talaga tayo. Day, yawa, naging rin napita, day. Pero tinaging yawaan diha sa Pilipinas. Risa Hontiveros replaced Senator Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. Yawa, makapamalikas ka. Save our country. Ito po ay panawagan na sa lahat ng Pilipino. Save our country. Hindi ho kaya ng isang tao, hindi ho kaya ng isang grupo, hindi ho kaya ng isang sekta ng relihiyon. Ito po, kung may pagmamahal pa tayo sa ating bansa, pag-usapan po natin ngayong hapon hanggang mamayang maagang gabi, paano tayo magkatulong-tulong upang maisalba at mailigtas ang ating bansa sa lugmok na korupsyon. So yan mga kababayan, ito tama po itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, no? Basahin ko po sa inyo yung statement ni Senator Bato de la Rosa. Sabi niya po dito, ang korupsyon sa flood control projects ay nasa House of Representatives. Ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Oo nga mga kababayan Bakit ganon? Instead na speaker po ang palitan dahil mayroong korupsyon na nangyayari sa kanyang bahay, di ba? Yung House Speaker po dapat ang palitan, hindi po yung Senate President kasi nandoon po yung korupsyon. Pero bakit mga kabayan ay napunta tuloy sa Senate President? Siguro dahil sa pagbabanta, yung sabi kanina ni Speaker Martin Romualdez, nasaan na yan? Yung sabi niya na legacy, hindi magiging legacy ni Senator Escudero yung Blue Ribbon hearing na yan. So maybe mga kababayan, ito na yung babala, no? Ni Speaker Martin Romualdez dito po kaya grabe, no? Parang presidente talaga Lahat ng gusto niya nangyayari, no?
Pero teka lang, bakit naman pumayag kayong mga senador? Di ba? Bakit kayo pumayag na ganito ang mangyari? Nandun pala ang corruption sa House of Representatives, tapos diyan kayo magpapalit ng liderato. Di ba? Sa bagay, it is numbers game talaga, mga karibin natin eh. Ang hirap basahin ng mga politiko. Minsan, maniniwala ka na talaga sa kanila na they are leaning to this group. They are with this group, di ba? Pagdating ng panahon pala ay iba ang mangyayari. Napakinggan naman ng karamihan siguro yung ginawang pagdinig sa Senado kanina lamang, lantaran yung kurakot sa ilalim ng Marcos administration. We have to move. We have to save our country. You have to talk to your family. Ito po ay hindi na usapin ng politika. This has breached and has gone beyond as a mere political issue. Ito po ay isang political, social, religious, values. Lahat na po ang usapin ito. Dapat po pinag-uusapan na ito ng bawat pamilya. Kinakailangan po tayong magsama-sama. Winawalang hiya na po ang lahing Pilipino. So yan mga kababayan, dahil ito, share ko lang po itong post na ito, no, kasi ganun din ang nakikita ko eh. No, ito pong si Teo Moreno, mga kababayan, nag-post po. Parang ang sinasabi niya dito sa post niya, parang babalik na naman po tayo sa era, no? Sa mga panahon na kung saan, no, Duterte na naman po ang magiging subject sa lahat ng congressional at dyan sa Senado, no, ng mga hearing. Nako po. Sabi po kasi dito, hindi ko napanood yung speech eh. Did you catch Vicente Tito Soto's speech earlier? Notice that he made no mention of the corruption scandals from 2022 to 2025 under the Marcos administration. Instead, he focused on Duterte, particularly on the 2017 budget. Paatras din ito eh. No? In the coming days, expect the Senate to launch investigations targeting the Dutertes. Those who serve under Duterte's administration will likely be summoned to testify. Okay. The real objective here is clear, to link every issue to Duterte's. So the actual anomalies committed under Marcos administration get buried and forgotten. Ayan mga kabayan, buong bansa Bulaga. Nako po. Mukhang totoo siguro ito I mean, totoo, maybe mangyayari ang mga sinasabi dito ni Teo Moreno. Posibleng mangyari. Kasi nga 'di ba, nakita na po natin kung ano po ang meron dito kay Tito Soto noong nag-uumpisa pa lang sila. 'Di ba? Even hindi pa nag-uumpisa. 'Di ba? Talagang gustong-gusto niya na ang birahin si VP Sara Duterte. Well, anyway, makikita po natin yan dito sa kanyang bagong pamumuno, no? Sana naman itong mga senatongs natin ay matauhan kayo. Nagawa po tayong tamang ito. Bago po yan, nais ko lang po muna kayong lahat pasalamatan. And it's no exaggeration that anywhere and everywhere I go, when people recognize me, they come to me, they approach me, nagpapasalamat sa aking pong ginagawa para sa bansa, para daw po nagsasalita on your behalf. Isa lang po ang aking sinasabi, aking ginagawa ko pong ito, ay hindi ko kakayanin mag-isa. Hindi ko po kaya mag-isa ito at kagaya nga po ng aking panimula, hindi po kaya ng isang tao, hindi po kaya ng isang grupo, hindi po kaya ng isang sekta ng relihiyon. Ito po'y dapat tulong-tulong na inisyatibo nating lahat ng Pilipino to save our country. And speaking of, noong August 17, wala pa akong isang buwan nakakalipas, nang binigyan po ako ng talaan, ang ating pong followers sa ating Facebook page ay 481,000. 481,000. At ngayon po, September 8, wala pa po tayong isang buwan, ay naging 495,000 na po. Anong ibig sabihin? Nariyan pa rin ho kayo at higit kayong dumarami. And this what moves me, this what inspires me every day, na maglabas pa ng mga importanteng usaping panlipunan na dapat po natin
pinag-uusapan at nang sa ganoon, kagaya po ng aking advokasya, maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse, and you are responding. Proof is, less than a month ago, from 481,000 ay nasa 495,000 na po ang ating followers sa Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. Magpapatuloy po ako bilang tinig maisog, bilang tinig ninyo, bilang matating boses at tinig sa labas man po tayo ng gobyerno o Senado ngayon, sapagkat narariyan pa rin ho kayo. Ganon din po sa aking YouTube channel. From 20,000 ngayon ho ay mag-almost 24,000 na ho ang ating subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Gaya po na nasabi ko, nariyan pa rin po kayo. Ibig sabihin, interesadong higit ang mamamayang Pilipino. Kanya para po lalo pang maging katotohanan ang ating advokasya na maiangat ang antas ng ating pampublikong diskurso. Sana ho yun na sa Facebook, yung sumusunod po sa akin sa Facebook page, sana ho kayo ay mag-follow, mag-like o react, mag-comment at higit sa lahat ay mag-share. At yung mga nasa YouTube naman ho, sana ho ay mag-subscribe kayo, mag-like, mag-react, mag-comment at higit sa lahat ay mag-share. Maraming salamat. Balik po tayo sa ating paksa ngayong hapon, Save Our Country. Marami po ang nanonood. Maraming salamat po. Nanonood ng live. Ganon din po sa aking pahina sa TikTok. Maraming salamat po sa inyo. So yun mga kabayan, confirm na po mga karibyo natin. Senator Ping Lacson, ito ang balita mga karibyo natin. Senator Ping Lacson, bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Nako. Inihayag ni Senate President Tito Soto na papalitan ni Senator Ping Lacson si Senator Rodante Marcoleta bilang bagong Blue Ribbon Committee Chairman. Nako. Yan, masyado kasing ginalingan, no? Masyadong ginalingan at na-insecure siguro itong mga veteranong senador dito po kay Senator Rodante Marcoleta. Kaya yan, dinawit mo kasi yung mga congressman, kaya yan, tinanggal ka tuloy. tinanggal ka agad-agad. Nako. Nagsalita si Speaker Martin Romualdez, wala tayong magagawa. Kailangan po nilang sibakin hindi ba kayo nahihiya? Diba? Maganda na ang gulong ng maganda na po yung kinalalabasan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee under po ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit nyo naman papalitan? Dahil ba may mga politikong nadadawit na? Yun naman talaga diba? Anyway mga kabayan, tingnan lang natin kung baka pagpalit po ni Ping Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee, tingnan po natin kung magbago ba ang sinumpaang salaysay ng Diskaya family, no? Kasi pag nagbago yan, mga kababayan, ay alams na to. Hindi na to investigasyon. Pag na to, pagtapos ng investigasyon. Nako. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.